Dahil sa kanyang desisyon, marami namang natuwa sa kanya. Subalit mayroon ding nag-alala. Dahil gagamitin niya sa pang-apat na laban ang isa niyang tandang, ang nananalo sa unang laban. Nang nakabitanan niya ng tari ang manok, si Manong Duming ang humawak na dito. Habang kasalukuyan siyang nagkakabit ng tari, pasimpleng nagwika sa kanya si Manong Duming ng, Iho, sigurado ka ba? Hindi ordinaryo ang makakaharap mo dito sa pang-apat mong laban. Tandaan mo, kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito na ang magsisilbing susi mo para makatulong sa ibang tao. wika ni Manong Duming. Sabay sinya sa kanya sa dalawang lalaking pumasok sa ruweda. Napatitig naman siya sa ipinahiwatig sa matanda at doon siya natigilan nang makita niyang kasama ng makakalaban niya ang matandang hukluban. Tumindig ang balahibo niya sa batok dahil sa kilabot ng kanyang nakikita. Nakasuot ito ng mahabang itim na damit na sobrang haba hanggang tuhod. May takuban din ito sa ulo nang siyang dahilan para maitago ang pagkakilanlan ng matanda na yon. Ang ipinagtataka niya dito, bakit nakapasok ang matanda na yon sa loob ng ruweda? Nakatungkod na lang ito eh. Kung titingnan ng ordinaryong tao ang tungkod nito, mapagkamalan mong napulot lang ng matanda ang hawak nitong kahoy sa tabi-tabi dahil sa lakas ng sabulag na nakabalot rito. Subalit lingid sa kaalaman ni Manong Duming, mga buto ito ng engkanto na napaslang ng demonyong yon. Kulukulubot din ang pagmumukha nito nang siyang labis niyang ikinagulat. Nang mapansin siya ni Manong Duming na natagilan, nagwika ito sa kanya ng, Mag-ingat ka sa kaharap mo, Iho. Magkarga ka ng bakod sa katawan mo. Dahil hindi natin alam na baka tigalpuin ka na lang bigla sa loob. Hindi yan basta-basta. Dahil ang nilalang na yan kayang manipulahin ang isipan ng mga tao dito sa paligid. Sige na, pumasok ka na sa ruweda. Dahil pagkatapos nito, uuwi na tayo. Matapos nun, pumasok na siya sa ruweda na mag-isa. Dahil inabisuhan ni Manong Duming si Omar na wag nang susunod sa loob dahil mapangarib doon. Subalit dahil hindi naintindihan ng kaibigan ni Noli ang sinabi ni Manong Duming, sumunod yun sa loob ng ruweda. Nang siyang ipinagtaka ni Noli, nang makita niya si Omar sa kanyang gilid, napawika naman siya rito ng, Buddy, patay. Sambit niya dito. Ang sagot sa kanya ni Omar ay, Nako, huwag kang matatakot sa matandaan yan. Hindi naman yan mangangan. Tugon nito sa kanya habang nagtatawag na may kakasasamiron dahil napabilang ang kanilang manok sa wala. Habang naghahanda siya sasabihin ng sentensyador, nabaling naman ang kanyang paningin sa bandang taas ng ruweda nang makita niya ang dalawang sungaw na nakatitig sa kanya. Nakasuot ito ng mga salakot na para bang wala itong tiwala sa bubong ng arena. Habang maigi niyang pinakiramdaman ang matandang hukluban, ramdam niya ang aura ng matanda na sobrang napakasama. Kung wala siyang bakod sa katawan, malamang masusuka na lang siya ng walang dahilan. Dahan-dahan siyang nag-uusal at humawak sa kabilang pakpak ng manok. Ang akala niya, hindi yun napapansin ng matandang hukluban ang kanyang ginawa. Subalit ng pagtingin niya, nakangisi itong nakatingin sa kanya na sobrang nakakapingilabot ang mga mata.
at ang kasama nitong lalaking humawak sa manok. Nakayuko ito sa lupa at ni isang pagtitig nito kay Noli ay hindi nito ginawa, na para bang umiiwas ito. Nang bibitawa na ang mga manok, kaagad inilapag ng kalaban ang tandang nito, na para bang nagmamadali ito. Pagsalpukan ng dalawang manok, itong si Umar naman panay ang pagpapalakpak nito dahil sa galak nitong nararamdaman. Doon na nararamdaman nitong si Noli ang kakaibang pagkilos ng kalabang manok, na para bang kinukontrol ito ng mahika. Doon niya napagtanto na hindi nga basta-basta ang nakakaharap niya. Dahil habang nagsalpukan ang mga manok, nakikita niya ang pagbubuka-buka ng bibig ng hukluban. Alam niyang nag-uusal ito, kaya't maigi siyang nakikiramdam upang sukatin ang abilidad nito, kung kaya ba nitong basagin ang ibinato niyang usal sa manok niya. Subalit bigla siyang natigilan dahil habang nagsalitan ang dalawang panig sa pag-atake, biglang itinarak ng huklubang matanda ang tungkod nito sa lupa, at kasabay nito ang paninigas ng manok ni Noli, na para bang hindi na nito maiangat ang kanyang mga paa. Uy, buddy! Anong nangyari? Tinamaan niya ata. Wika pa dito ni Umar sa kanya. Habang ang hukluba naman, tumawa ito ng nakakaasar na tawa. Wala na. Pinagbabambunan ng kalabang manok ang kanyang pambato, na para bang wala itong balak na lumaban sa katunggali nito. Magamat alam niyang halos kulang na lang tanggalan ng balahibo ang kanyang manok, hindi nito kayang butasin ang espiritual na baluting ikinarga niya dito. Upang malito ang kalaban, kaagad niyang inusal ang pangtawag sa mga aninong bubuyog upang matulungan siya nito. At paglabas ng mga aninong yon, nakaramdam naman siya ng panghihina sa kanyang katawan, kaya't napasandal siya sa ruweda. Kitang-kita niya ang pagbuo ng mga aninong yon sa anyong manok, kaya't ang pangbato niyang tandang tinitigilan yun ng kalabang manok dahil sa mga aninong nanggugulo sa laban. At kitang-kita niya sa mukha ng hukluban ang puot at galit nito sa pagmumuka, dahil animoy baliw ang manok nila dahil pinagpapalo ang sahig ng ruweda. Habang itong si Omar naman hindi mamaliw sa kakatawa dahil sa akala nito tinamaan ang kalaban na hindi nakikita. Animoy nasisiraan yun ng bait eh. Takang-taka ang mga taong nanonood dahil mag-iisang minuto na ang laban, hindi pa rin namamatay ang manok nitong si Noli. Pagbangon sa kanyang tandang na nilubayan ng kalaban, kaagad itong nagpakawala ng palo nang siyang dahilan para tumaylapon ang ulo sa kalabang manok. Ganon kabrutal ang ginawang ganti ng kanyang alaga. Maya-maya pa, habang kinuha niya ang pusta sa panalo niya, pasimpleng nagwika sa kanya ang sentensyador nang wikang isasalin na lang natin sa Tagalog. Kilala mo ba ang binabangga mo? Mag-ingat ka. Wika nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang pagmumuka. Matapos nun, nagbunyi ang kanilang pangkat dahil nasungkit nga nitong si Noli ang kampyonato ng hapon na yon. Kaya't itinanghal sa maraming tao itong si Noli bilang isang mahusay na breeder ng mga manok dahil sa 3 niyang tandang. Yun ang gumanap sa 4 na laban at ni isa walang talo. At dahil doon, nagkagulo ang mga ibang mga sabongero na bilhin ang mga tanda niyang dala. Subalit sinabi niya dito na bisitahin siya sa kanyang lugar para doon nila makita ang mumulti niyang farm. At ang sabi sa nagpasimuno ng sabungan na yon, sino naman ang gaffer niya? Dahil ayaw naman ni Manong Duming na badawit ang pangalan niya sa taong bayan, sinabi niyang si Umar na lang ang haharap sa maraming tao. Dahil ayon sa matanda, bilang isang ermitanyo, kailangan niyang ikubli ang buong pagkatao niya.
Dahil kapag maramdaman yun ng mga nilang na isa siyang ermitanyo, baka yun pa ang simula ng malaking kaguluhan. Dahil kalaban ng mga ito ang kanan, kaya't dahil sa naganap, pinarangalan si Omar na isang mahusay na gaffer sa kanilang lugar. Subalit habang nagbubunyi ang kanilang pangkat, napapansin nilang namumutla itong si Omar. Dahil nga ang mga kabayo nila Goyo at Nole nandun sa baryo nila Omar, kailangan nilang dadaan doon. At nung pagkarating nila sa lugar nito, tila ba patindi na ng patindi ang kalagayan nito. Nagsusuka ito sa labas ng kanilang bahay at biglang natumba at nahimatay. Nang makita ni Noli ang nangyari sa kanyang kaibigan, napawika naman siya sa labas ng, "Buddy, anong nangyari sa'yo?" Wika niya dito habang humingi ng tulong sa ibang tao doon. Dali-daling pinagkumpulan si Omar ng mga pamilya niya at ang iba dito may dalang gamot para sa lason. Pero sa tingin niya hindi nalason ang kaibigan niya, kundi binato ito ng tigalpo at may halong usok. Kaya't dali-dali siyang tumakbo sa kinaroroonan nila Manong Duming at nagwika ng, "Manong, si Omar nahimatay." Sambit niya dito. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, napatayo naman ito na medyo nagulat din. "Ano? Si Omar ba kamo? Sabi ko na nga ba, asan ba sila?" Dali-dali silang tumungo sa likod ng bahay ng pamilya at nadatnan nila itong si Omar habang walang malay. Iyak noon ang iyak ang ina nitong si Omar sa pag-aakalang nalason ito. Subalit nang tingnan ito ni Manong Duming, binato ito ng sobrang lakas na usok na may halong tigalpo sa mga nilalang sa sabungan. Kaagad nag-uusal ng panghatak ng tigalpo ang ermitanyo at bago pa ito nagising, kaagad ipinasok ng tauhan ni Manong Mundo ang kanyang anak doon sa silid nito. Dadalhin pa sana nila yon sa pagamutan, subalit ang sabi ni Manong Duming ay wag na, dahil maya-maya lang babalik na ang wisyo nito at hindi mawari ng pamilya ni Omar ang nangyari sa kanilang anak. Kaya't ganun na lang ito mag-alala. Nag-isang anak ba naman kasi nila ito? Hanggang nasa pamamahay pa sila ng pamilya ni Omar, hindi hinayaan ni Manong Duming na hindi gumaling itong si Omar. Maging sinuli naman, lumabas siya ng bahay nila Omar upang pakiramdaman ang buong paligid. Nasipat naman siya ng isang tauhan nila Manong Mundo habang nagmamasid siya sa labas. Nagwika ito ng, "Bay, gising na ho ba si Boss Omar? Nawalan kasi yun ng malay kanina eh." Tanong nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, sumagot naman siya ng, "Huwag na kayong mag-alala, bay. Magaling na yun. Naampas lang yun ng masamang hangin sa labas." Wika niya rito. Matapos nun, bumalik siya sa kinaroroonan nila Manong Duming at Manong Mundo. Pagkarating niya sa bakuran kung saan sila Manong Duming, nagwika naman siya ng, "Manong Mundo, yung manukan niyo ba ho dito, napalibutan ito ng bakod?" Tanong niya rito. Nang marinig yun ng ama ni Omar, napatitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Oo, Noli, matagal na namin niyang binakuran dahil sa mga hayop na gala sa labas eh. Bakit? May nakikita ka bang kakaiba sa labas?" Sagot nito sa kanya. Nang marinig niya ito, ang sabi niya ay, "Wala naman, Manong, pero mas lalong lumaki yung area niyo dito eh." Wika niya dito. Nang marinig yun ni Manong Mundo, napatawa lang naman yon, sabay yarok sa baso ng alak. Maya-maya pa, nagpaalam na si Manong Mundo na papasok na muna siya doon sa loob ng bahay nila. Kaya't silang dalawa na lang ni Manong Duming ang nag-uusap sa labas ng bahay. Dahil wala naman siyang gagawin, tumungo siya sa kinaroroonan nila Goyo at Leroy. Dahil naglilinis yun ng mga bihag
nilang gagawing pulutan ng gabing yon. Pagkarating niya sa dalawang kaibigan niya, abala naman si Leroy sa pagtatanggal ng mga balahibo sa manok. Habang si Goyo naman, nagsisibak ng mga kahoy sa labas, habang nagpakulo din ng tubig na mainit. Nang masipat siya nito, nagwika naman si Goyo sa kanya ng, "O par, kamusta na si Omar? Mabuti na ba ang kalagayan niya?" Tanong nito sa kanya habang nagsisibak. Nang marinig ni Noli ang sinabi nito, kagad naman siyang lumapit at sumagot ng, "Okay na yun par, siguro may nararamdaman na yun pagpasok pa lang ng ruweda." Sagot niya rito. Maya-maya pa, nang maluto na ang mga bihag, kagad na pumisto ang kanilang pangkat upang pagsaluhan ang kanilang hapunan. Pagkatapos nilang kumain, nakita nila si Omar na lumabas ng bahay. Nang makita iyon ni Manong Doming, tinanong niya ito ng, "O Iho, kamusta na ang pakiramdam mo? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pumasok doon sa loob ng ruweda." wika ni Manong Doming. Lumapit si Omar sa kanila habang papungas-pungas sa mga mata na para bang natutulog lang ito. "Hindi ko nga alam, Manong na isa palang testing ang matandang yon," wika naman ni Omar. "Sinabi mo pa Iho, kaya nga binalaan kita kanina." Sagot ni Manong Doming. Humingi ng pasensya at pasalamat itong si Omar sa matanda dahil hindi ito naniwala kanina sa kanya. Naintindihan naman yun ni Manong Doming dahil lang din siguro sa excite ng binata sa salabanan ng sabong. Habang kinausap ni Manong Doming si Omar, sinuli naman, napalapit naman siya sa isa niyang tandang dahil nakadapa na lang ito sa lupa. At hindi man lang bumatog sa pwestong pinaglagyan niya rito. Habang yung tatlo, nakabatog na yon sa pwestong hinirim niya kay Omar. Paghawak niya sa manok, napamura naman siya dahil nanigas na lang ito at wala ng buhay. Dahil sa kanyang nakita, napaisip naman siya kung bakit yun namatay. Samantalang kanina, buhay na buhay pa ito. Doon pumasok sa kanyang isipan na kagagawa nito nang nakakalaban niyang hukluban kanina doon sa ruweda. Pinalapit niya si Manong Doming at nung nakalapit na ito sa kanya, ipinakita niya ang patay na manok. Nang makita ng matanda ang kanyang hawak, napawika naman ito ng, Itapon mo na yan sa malayo Iho. Delikado yan dito. Mamaya ko na sabihin ang patungkol dyan." wika nito sa kanya na para bang may ibig ipahiwatig ang ermitanyo. Kaya't nung makita ni Goyo at Leroy ang patay niyang manok, maging ang mga ito, nagtataka dahil nakita nila kanina lang na buhay ang tandang na yon at walang sugat. Nais pa sanang katayin yun ang pangkat nila, subalit ang sabi ni Manong Doming, itapon ito sa malayo dahil may dala itong sumpa. Nang marinig nila ang sinabi ng ermitanyo, maging si Goyo ay natakot rin. Dahil ang manok na yon, binaunan yun ng kalaban ng siyang dahilan para kumalat ang sakit nito sa iba pang mga manok. Kaya't sinunod na lang niya ang sinabi ni Manong Doming. Nang makarating na siya sa masukal na parte sa hindi kalayuan sa bahay nila Omar, kaagad niyang itinapon ang patay na manok. Subalit nang akmang babalik na sana siya sa lugar nila Omar, laking gulat niya nang masipat niya ang huklubang matanda na nakatayo sa hindi kalayuan niya. May kasama itong 3 sungaw na nakatingin din sa kanya at nagbabaga ang mga mata nito. Biruin niyo alas 7 pa lang ng gabi, pero umaligid na ito sa kanya. Kaya't kumaripas siya ng takbo dahil alam niyang hindi niya yon kakayanin. Kung sakaling sunggaban siya nito, lalong-lalo na ang kasama nitong hukluban. Pagkarating niya sa kinaroroonan nila Manong Doming, nadatnan niya ang mga ito na nag-iinuman sa isang mesa. Kasakasama dito sila Goyo at Leroy
at lahat ng pangkat nila Umar. Pinili na muna niyang magpahinga sa labas ng manukan nila Umar dahil hinihingal siya kakatakbo. Nang medyo okay na siya, agara naman ang pagpasok niya sa gitnang bahay nila Umar. At nang masipat siya ni Manong Duming, nagwika ito ng, "Oh, Eho, tagay ka muna. Mukhang pinawisan ka yata." wika ni Manong Duming. Pagkaupo niya sa tabi nila Umar, nagwika ito sa kanya ng, "Buddy, paanong namamatay ang manok mong isa? Wala naman yung sugat, di ba?" Wika nito sa kanya habang nakaharap kila Guyo at Manong Duming. "Hindi ko nga alam, buddy, dahil nung nilapitan ko kanina, nanigas na at wala ng buhay," sagot niya rito. Matapos nun, masaya nga silang nagiinuman hanggang inabot sila ng 11:00 ng gabi. Ang ibang mga kasama nila ay piniling matulog na lang dahil kaagad yung nalasing. Pwera lang sa dalawa na si Guyo at Leroy, hindi ito gaanong uminom dahil inabisuhan sila ni Manong Duming na magtira pang uwi. Ang natira sa pangkat nila Umar ay ang si Manong Mondo na medyo tinamaan na rin sa alak. "Bukas na lang kayo umalis. Gabing-gabi na oh," wika sa kanya ni Manong Mondo. Nang marinig ito ni Manong Duming, sumagot lang naman ito ng, "Nako, pasensya na, Mondo. Hindi maaari dahil may gagawin din ang mga kasama ko at kailangan nilang umuwi din sa gabing ito." "Salamat na lang, Mondo. Sa susunod na lang, pangako, dito kami matutulog." sagot dito ng matanda. Kaya't hindi na nakapigil pa si Manong Mondo. Kaagad kinuha ni Nuli ang mga tandang niya na nakatali sa bakura nila Umar at dali-daling isinilid sa mga bayong upang ikarga sa mga kabayong sasakyan nila papauwi. Nang matapos ding maayos nila Guyo at Leroy ang kanilang mga gamit, kaagad na silang sumakay sa kabayo. Nang papalabas na sila sa gitnang bahay nila Manong Mondo, nakita pa nila Nuli ang ama ni Umar na nakatingin sa kanilang pangkat habang kumakaway-kaway na nakangiti. Nang makalayo na sila sa bahay ng pamilya, wala naman silang ibang naririnig sa paligid kundi ang mga tunog ng kulisap at mga kuliklik. Habang tahimik na naglalakbay ang kabayo nilang sinasakyan, si Nuli naman nakatingin lang sa kalangitan habang iniisip ang mga pinagdadaanan niya dati bago siya nakabangon sa hirap sa kanyang pinagdaanan. Ang sabi niya sa kanyang sarili, tutulong siya sa mga taong labis na nangangailangan sa kanilang lugar. Pagkarating ng pangkat nila sa baryo, di pa man sila nakarating sa mga mismong bahay nila, nagpaalam na si Guyo at Leroy. Ang sabi nito sa kanila, "Paano ba yan, Manong? Nuli, lilihis na kami ng daan. Sa susunod ulit ha. Sana magkasama pa tayo," wika dito ni Guyo. Nang marinig nilang dalawa yon, kaagad naman silang sumang-ayon dahil inaantok na rin silang dalawa. Pagkarating nilang dalawa sa bakod ng manukan nitong si Nuli, nakita naman nilang dalawa si Nardo na papungas-pungas pa. "O Nardo, magandang gabi sa'yo. Ba't dyan mo naisipang matulog sa git? Di ka ba nilalamok dyan?" tanong ni Nuli dito. Nang marinig ni Nardo ang kanyang sinabi, kaagad nitong binuksan ang git na gawa sa kawayan at nagwika ng, "Alam ko kasi busing darating ka kaya't dito na ako natulog," sagot sa kanya nito. "Ikaw talaga, ganun ba? Sana doon ka na sa loob natulog dahil pwede ko naman kayong tawagin Oo nga pala, yung 3 mong kasama natulog na ba?" tanong niya rito. "Oo busing, nakatulog na nga yun sa kakantay sa inyo sagot naman ni Nardo sa kanya. Matapos ng kanilang usapan ng isang tauhan niya, ibinigay niya dito ang isang bihag nilang manok nang siyang inaabangan nito sa kanya. Makalipas ang gabing yon, pagka kinabukasan, maaga siyang gumising upang tingnan ang mga manok niya sa labas ng kubo
At nung makita niyang maayos naman ang kanyang mga manok, napangiti naman siya dahil sa galing magpalakad ng mga tauhan. Tila ba nung mapasakamay niya ang kanyang mutya, tila ba inulan siya ng swerte. Dahil ang mga kalabaw nila at mga baka, halos nagkasunod-sunod itong naglalabas ng mga supli at ni isa walang nagkasakit. Mas lalo pa siyang nagulat nang tingnan niya ang mga libro may nakalathala sa mga manok niya, ay ni isang mga sisiw niya ay hindi talaga namamatay. Kung hindi niyo na itatanong, ang bawat lahi ng mga manok niyang pumasok sa kanyang farm, nakalista ito pati na ang mga bagong sibol. Kaya't upang makumpirma, tinawag niya ang 3 niyang tauhan kung talagang totoo ang nakasulat doon. Nang matawag na niya ang mga ito, isa-isa naman niya yung tinatanong, at nung makumpirma niyang totoo nga ang mga pangyayari, nung ding araw na yon, nagdao sila ng kasayahan sa kanyang lugar. Nagpakatay siya ng kambing at baboy at hindi na rin mawawala ang inuman ng tuba. Lahat ng mga barkada niya at mga kakilalang sabungero, inimbita niya yon bilang pagsaulog sa grasyang dumating sa buhay niya. Siyempre, si Goyo at Leroy, hindi yun mawawala sa dinadaos nilang kasayahan. Matapos ang kasayahan ng araw na yon, lasing na lasing itong sinuli dahil sa dami niyang nainom. Hanggang sa lumipas lang ang ilang araw, may dumating na panauhin sa kanyang manukan. Habang abala silang nag-usap ni Manong Doming, bigla siyang tinawag nila Nardo at Miloy sa labas ng manukan. "Busing, may naghahanap po sa inyo. Doon sa labas, bibili yata ng manok eh." Wika sa kanya dito. Nang marinig ito ni Noli, dali-dali naman siyang lumabas ng kubo upang tingnan ang mga panauhing naghanap sa kanya. Paglabas niya, nakita nga niya ang mga panauhin na halatang mga dayo sa kanilang lugar. Oy Busing, kayo ho ba sinuli? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Nang marinig niya ito, dahan-dahan naman siyang naglalakad at sumagot ng, "Oo nga, ako nga sinuli. Anong sadya niyo mga Ginoo?" Sagot niya dito. Nang marinig yun ng kalalakihan, sumagot naman ito ng, Naririto ho kami para matingnan ang mga manok mo dito at bibili na rin." "Ginoo, hindi niyo ba alam? Tunog na tunog kasi ang pangalan mo sa bayan, lalong-lalo na sa nagdaang derbe." Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ng mga ito, napasilay naman siya sa mga kasamahan pa nito. At doon niya nakita ang lalaking kausap niya noong nagdaang araw, doon sa sabungan. "Oy boss, ako ho yung kausap niyo noong nagdaang araw sa bayan. Di ko alam na bundok pala itong lugar mo." Wika nito sa kanya. Nang mapagtanto niyang halos kausap lang niya ito nung nagdaang araw, kagad niyang pinapasok ang mga ito upang matingnan ang buong manukan niya doon sa farm. Habang ang 3 niyang tauhan, maigi yung umaalalay sa mga namimili, habang si Manong Doming naman at ang ibang mga panauhin, abala sa pag-usap. Habang pumipili ng mga manok ang bisita niya, tuwang-tuwa naman itong sinuli kahit papano dahil mas lalong dumami ang bumibili sa kanyang mga manok. Matapos makabili ang mga ito sa kanya, nagpasalamat naman siya dito at sinabi niyang hindi lang siya ang nagmamanok doon sa lugar at marami pang nag-alaga din. Pagsapit ng 6:00 ng hapon ng araw na yon, habang nagkakabi siya sa kubo, nakasipat siya ng 4 na kalalakihan sa labas ng manukan niya. Habang nakatitig sa kanya na sobrang napakasama. Kaya't hindi niya natapos ang kanyang pagkakape dahil sa kanyang pagkagulat dito. Dahil pamilyar sa kanya ang 4 na kalalakihan na yon. Nang akmang lalapitan niya ito, nagsisialisan naman yon at doon niya nakita ang isang matanda na kaagad niyang namukhaan. Ito yung hukluba na kanyang nakaharap sa sabungan at bago yung tumalikod, nakangisi itong nakatitig sa kanya na para bang baliw. Dahil sa kanyang mga nasilayan, inaabisuhan niya ang 3 niyang mga tauhan na huwag magbabantay ng gabing yon dahil siya na muna ang titingin doon.
Mapanganib kasi sa mga ordinaryong mga tao ang makasagupa ng ganong mga nilalang, lalo na't wala silang nalalamang mga pangontra at sandatang ilalaban dito. Dahil sa mga nangyari, kagad niyang pinuntahan si Manong Duming na nagsisibak ng kahoy sa bakura ng bahay ng kanyang mga magulang. Pagkarating niya doon, kagad niyang nilapitan ang matanda at nagwika ng, "Manong, yung huklo ba nakita ko sa labas ng manukan? Malapit sa sapa." Wika niya ditong may halong kaba. Nang marinig siya nito, kaagad naman yung tumigil sa ginagawa nito at isinuot ang sombrero nitong gawa sa buli at hindi nagsasalita. Nagsindi na muna ng tabako ang ermitanyo bago pa ito nagwika sa kanya ng, Natakot ka ba, iho? Mamaya, manood ka sa magaganap.